Ano ang mga hindi dapat gawin sa business para mas maging successful ang isang budding entrepreneur na gaya ko at ang ating mga audience? Don't cheat, don't stop selling, at saka don't romanticize. Hello po, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. So for sure marami na namang manonood sa atin ito, no? So isa na naman pong panibagong session dito sa ating tanungan session, and of course kasama pa rin po natin ang ating chairman, si Sir Joma, para makapagbigay ng insights and ideas sa mga questions na ating tatalakayin ngayon. So, nung last lang sir, no, meron doon sa last episode natin, meron lang nag-comment. So, kay Jess TV 888. So, sir, ito po ang question niya. So ano yan? Magandang tanong actually, yung tanong ni Sir Jess TV. Hello Sir Jess, mag-like na rin po kayo sa kanyang YouTube channel. Kasi madalas kapag nag-i-start ng business ang isang tao, ang parati nating iniisip ano yung mga dapat kong gawin. Ano yung kailangan ko na ganito, kailangan ko ng ganon, dapat ganito, dapat ganyan. Pagdating sa operations, pagdating sa selling, ito yung mga skills na dapat na meron ako. Minsan, hindi nakikita ng tao na mas importante, may mga bagay na mas importante na hindi mo dapat gawin para maging successful ka sa isang negosyo. So, para doon sa nag-i-start, ang kauna-unahan, based sa aking personal experience, no, number one is don't cheat. Don't cheat pagdating sa negosyo mo. Don't be a cheater pagdating sa relationship. So, Cheater po. So, bakit don't cheat? Kasi, ano yung cheating pagdating sa negosyo? Ang kauna-unahang cheating dyan ay pagdating sa pera ng business. Bakit nagfe-fail yung mga negosyo? Kasi una, akala nila na yung pera na kinita ng negosyo, pera nila, hindi pera ng negosyo. Pangungupit sa negosyo, yung kapag kinuhanan mo yung negosyo ng pera niya para gastusin para sa personal mong pangangailangan. Isa yan sa mga nagiging main causes kung bakit nagfe-fail ang isang negosyo. Kasi una, hindi magkahiwalay ang pera ng negosyo at saka personal na pera, di ba? Which is normal yon. Ako rin personally, na-experience ko yan. O ikaw, alam mo naman, di ba? Na merong time doon sa business na magkakasama siyang lahat. Pero ang importante kasi, mahirap kasi talagang sabihin na dapat magkahiwalay siya. Yes, magkahiwalay siya. Pero kapag nag-i-start ka kasi ng sarili mong negosyo, lalo kung ikaw lang yung sole proprietor ng business mo, hindi may iwasan na maghalo siya. So, paano yung gagawin paano kang hindi mag-cheat at hindi mo nanakawan, sabihin na natin, sa negosyo mo, yung negosyo mo. Kasi, di ba, una, ang hirap na nakawan ka ng mga empleyado mo, di ba? Yung pagkuha mo ng pera doon, pag nanakaw yun. Mas masakit sa negosyo na ang nagnakaw yung sariling may-ari mismo. So, paano mo yung gagawin kapag hindi mo talaga siya mapaghiwalay? Dapat meron kang matinding conviction na sa negosyo kasi, ito tandaan mo, di na baling abonado, wag lang abusado pagdating sa pera ng negosyo. So, kung gusto talaga nating maging successful yung business na meron tayo, don't cheat. Wag mong pag-interesan yung negosyo. Yung pera niya ay pera niya. Dapat siya yung priority mo eh. Kasi priority dahil yan yung nagbibigay ng income sa'yo. And kung ikaw ay budding entrepreneur pa rin, isa pa rin sa cheating ay going to other opportunities. Yung looking for a greener pasture ng mabilisan. Yung nagbabad pa lang yung business mo, punta ka na dito, diversify daw, di ba? Yung diversification, punta ka dito, punta ka doon, punta ka sa ibang negosyo na i-open mo. That's also cheating pagdating sa business. Kasi hanggat wala tayong system para nang sa ganun mag-run yung business kahit na wala ka doon at kumuha ka ng ibang opportunity, that's cheating. So, yun yung una para sa akin na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay nag-i-start ng negosyo or nag-grow ka pa lang. Ka-iPro, kung ikaw ay may katanungan na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section upang mabigyan natin kasagutan sa ating mga susunod na episode. Ikalawa na dapat hindi mo gawin ay don't stop selling. Kasi pagdating sa negosyo, kahit na anong negosyo pasukin mo, it's all about selling eh. 'Di ba? Ang pagbebenta ang parang magiging bloodline ng iyong negosyo. Walang benta, walang negosyo. Okay, malakas ang benta, okay lang. Pero minsan kasi nagiging mistake ng mga budding entrepreneurs sa simula na gusto nilang mag-jump in kaagad doon sa next stage ng entrepreneurship na parang gusto nila next time mabilisan na maganda na yung benta ko, hindi na ako magbebenta, mag-hire na lang ako ng mga other employees na magbebenta para sa akin. Hindi siya po pwede.
Hindi yun po pwede sa isang negosyo. Para naging kampante agad, sir. Pag naging kampante ka kaagad, na gusto mo kaagad, para maging manager na kaagad yung role mo, parang ganyan. Or more than manager, baka gusto mong wala ka ng ibang gagawin, hindi yun po pwede. Kumbaga parang sir, no? Gusto i-leverage agad. Anong gagawin? Yung mabilisan na mag-leverage agad, hindi siya talaga po pwede. Kasi kung titingnan natin, pagdating sa pagbebenta, hindi naman ibig sabihin na magbebenta na mag-house to house kayo, di ba? Yung pagbibuild ng brand ng negosyo mo ay still, ano pa rin, pagbebenta pa rin yun di ba? For example, isa sa mga magagaling magbenta, si Elon Musk, di ba? Pero hindi naman natin sabihin benta na sales, pero even marketing and branding. Kasi part pa rin yun ng sales process natin kung tutuusin no? Siyempre, hindi naman po pwede na maganda na, malaki na yung negosyo mo, like Henry C. level ka na, and then yung benta pa rin, na door-to-door ka pa rin, no? Pero kapag nag-i-start, yun yung dapat na meron ka. Kasi ano man yung mangyari sa negosyo, hindi man maging maganda yung management, ano? Kung magkaroon ka man ng mistake pagdating sa management, or sa kung ano man na part ng business mo, kung magaling kang magbenta, makakaahon yung negosyo mo. Makakasurvive pa rin. Makakasurvive pa rin siya. Or kung sakasakali man na worst case scenario, kinailangan mo talagang i-close yun, no? Yung skill ng pagbebenta, nasa sayo pa rin yun. Kahit anong produkto yung ibigay sa'yo in the future, kung magaling kang magbenta, magagawa mong negosyo yan. Kasi makakapagbenta ka, kikita ka, meron kang pang-iikot sa business mo. And then, lastly, medyo na nasabi mo na rin naman kanina, parang let us not romanticize yung word na entrepreneur. Kasi, lalo sa panahon ngayon, di ba? Parang uso kasi. Kumbaga, dati trending nursing, ngayon trending entrepreneurship. Noong panahon po namin, 2000-something, no? Sa pagka-college. Ngayon, entrepreneurship Parang lahat ng tao gusto ngayon mailagay sa pangalan nila yung CEO, yung chairman, di ba? Entrepreneur na tag. No? Ang mga danger kasi noon, lalo sa mga budding entrepreneurs, romanticizing it na parang magiging ikaw ang next Elon Musk, ikaw magiging next Jeff Bezos, next Warren Buffett, next ganito, next ganyan, no? Na mga kilalang mga entrepreneurs na mga sikat, next Jack Ma, parang ganyan. Ano? So, romanticizing it kasi too much sa simula, magmamadali ka. Sa negosyo, huwag kang magmadali. Lalo kung naniniwala ka na magiging malaki yung negosyo mo in the future. Kasi lahat ng negosyo meron niyang proseso na kailangan pagdaanan. No? Kikita ka, babagsak ka, may matututunan ka, kikita ka uli, babagsak uli. Kasi sa negosyo, hindi naman araw-araw, Pasko, di ba? So sa mga nag-i-start na mga entrepreneurs, huwag nating i-romanticize lalo dun sa sigaw ng bayan resign, di ba? Kasi kapag ni-romanticize mo talaga agad yung, entrepreneur ako. Ang isang entrepreneur, walang trabaho. Ganyan. Ang isang entrepreneur, hindi empleyado. Mali yun. Hindi ka po pwedeng mag-resign agad, hindi mo kaagad po pwedeng tanggalin yung source ng income mo kasi yung income mo from your employment, yun yung magpapakain sa'yo. Habang ikaw ay natututo doon sa pagiging entrepreneur mo and hopefully in the future, magiging mas okay siya. Nadadating yung time na mas malaki na yung income mo or kaya mo na mag-resign doon sa trabaho mo talaga. So, don't cheat, don't stop selling, and don't romanticize yung entrepreneurship. Ka-iPro, kung ikaw ay may katanungan na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section upang mabigyan natin kasagutan sa ating mga susunod na episode. Dami kasi nakikita sa social media, ng mga, lalo na ng mga nagsisimula gusto maging entrepreneur, ganyan. Nga lang, ang hindi na nakikita is yung process niya o paano siya ginagawa. Kasi parang more on instant, di ba? So, nabanggit mo lang din kanina, sir, no? Sa may number 1 na sa don't cheat, na yung magja-jump agad sa ibang business. So, parang kailan mo ba, sir, masasabi na pwede ka na mag-jump? Another business na venture. Mahirap sabihin kasi halimbawa, meron akong isang business before na after 4 years, nag-quit ako doon sa business na yon. Bakit ako nag-quit sa business na yon? Kasi hindi ko na hindi ko na nakikita yung sarili ko na ginagawa siya. And then, syempre, may mga technicals na pwede nating sabihin mga dahilan. Pero, at the end of the day, kung ano yung purpose na sa tingin ko ay dapat meron yung negosyo ko, hindi ko na nakikita sa venture na yon. So, nag-quit ako doon sa venture na yon. And then, mula 2016 hanggang ngayon, merong isang business na hindi pa rin naman ako nagja-jump. Hindi pa rin naman ako hindi pa rin ako nagda-diversify hanggang sa ngayon. Yun pa rin na may ginagawa ko. Itong iPro Co-op is parang a variation of that business.
Pero iisa pa rin yung core values niya, iisa pa rin yung core principles, iisa pa rin kumbaga yung yung operations niya na iba lang ng pamamaraan. So, ibig sabihin, for me personally, 8 years in the business, hindi pa rin naman ako nagja-jump sa iba ng mga negosyo. Yes, meron ako mga investments na mga ibang businesses. Halimbawa, meron kaming business may mga inopen kaming business ng asawa ko. Nag-invest ako dun sa isang pinsan ko, dun sa mga business nila, halimbawa. Pero hindi ako mainly yung tao na nag-isip ng business na yon, nag-manage ng business na yon. Kumbaga, parang pera lang yung investment ko doon. Parang ganun. Pero yung operation sila pa rin. Bakit? Kasi nakatutok pa rin ako doon sa core ng business ko right now. So, kailan dapat mag-diversify? Hindi ko pa masasagot dahil hindi pa rin naman ako nagda-diversify hanggang sa ngayon pagdating sa active na mga income. Kasi yes, pwede mong sabihing may diversification ako in the sense na yung halimbawa doon sa isang business ay meron siyang course na pwedeng i-take ng mga members or ng mga students. So kumbaga, hindi siya main business, yung operations ng teaching is hindi siya yung same ng operations ng cooperative, halimbawa. Pero yun kasi ay tinatawag natin yun na vertical expansion. Meron kasi tinatawag na vertical expansion, meron tinatawag na horizontal expansion. Ang horizontal expansion, ito yung dapat hindi mo talaga ito gagawin, no? Halimbawa, nag-open ka ng cooperative or meron kang isang business, ang business mo ay catering or food ang business mo, no? And then bigla kang pupunta sa rentals, di ba? And then bigla kang pupunta sa accounting, bigla kang pupunta sa yung original food, bigla kang pupunta sa travel and tours, parang ganyan. Alam mo yung mga hindi related na mga businesses. Pero yun yung horizontal. Wag mo kaagad yung gagawin. Pero yung vertical expansion, pwede mo yun gawin. Pag sinabi natin vertical expansion, dapat connected doon sa main business mo yung mga susunod na negosyo. So halimbawa, ano ang ginagawa sa cooperative, di ba? Yung operations ng cooperative, isa sa mga core values ng cooperative ay mag-educate ng mga tao, di ba? Siyempre, para sa financial literacy natin, kailangan ituro natin yun sa kanila. So since nagtuturo din naman ng cooperative, so parang why not vertically, ang susunod na gawin mong negosyo ay magtuturo ka. Magiging school or magkakaroon ng mga online courses. So yun ay vertical expansion. Hindi siya malalayo doon sa core ng business mo talaga. Kasi parang sir, no? Ang parang pinapoint mo lang din doon sir ay yung hanggat nakikita mo pa yung vision ng company or ng business mo ngayon. Diba? Parang doon ka pa rin, focus ka pa din doon. Huwag ka muna mag-jump sa ibang industry. Ito yung message po para sa lahat. Ito ay tatandaan po ninyong lahat, no? Walang tao ang 100% na mag-care sa negosyo mo kung hindi ikaw. Kung ikaw ang founder ng negosyo mo, yes, 100% dyan. Sa'yo na ikaw ang may care dyan. Pero don't expect na yung mga ibang magiging kasama mo sa negosyo, kahit employees, ay merong same passion, merong same effort, same vision, same mission as you are. Ang goal mo lang ay siguro sa kanila 95%. Pero to expect them na ibigay mo sa kanila yung trabaho and then 100% sila na ang hindi magiging mangyayari yon. Well, blessing if magkakaroon. Pero I know na hindi lahat ng vision o yung purpose na meron ka doon sa negosyo ay makukuha nila. So yun yung mga yun po yung mga hindi natin dapat gawin. Don't cheat, don't stop selling, and then don't romanticize ang word na entrepreneur. So ayun, mukhang nasagot naman sir, no? Sir Jess at TV 888. Ang haba ng pangalan ni sir, eh. Pero I hope sa mga insights and ideas na nabigay sa atin ni Sir Joma, so mukhang nasagot natin kung ano yung mga hindi dapat gawin para maging successful ang ating business. Lalo-lalo na sa mga nagsisimula. So yun lang po. Thank you so much.